Kung sino man kina Vice President Kamala Harris at dating US President Donald Trump ang manalo sa US election sa Nobyembre, ano kaya ang epekto nito sa mga Pilipino sa Amerika at sa posisyon ng Estados Unidos sa issue sa West Philippine Sea? Nakatutok si JP Soriano. Nag-ikot sa North Carolina si US Vice President Kamala Harris para i-assess ang pinsalang dulot ng Hurricane Helen. Si dating US President Donald Trump naman nagbalik sa Butler, Pennsylvania kung saan nakaligtas siya sa assassination attempt noong Hulyo. Dikit ang laban ng Democrat na si Harris at Republican na si Trump bago ang US presidential election sa November 5. Sino man ang manalo sa kanila, may magbabago kaya sa posisyon at tulong ng Amerika sa Pilipinas sa issue ng China at West Philippine Sea? Lalo't ilang beses nang sinabi ni US President Joe Biden ang ironclad commitment daw nila sa alyansa. We do have a bipartisan support. Judging from my meetings at the US Congress, may kausap ako sa past administration ni President Trump. Sabi nila lahat ng mga policies nila ay sinunod rin naman ng administration ni President Biden. Sa Harris administration naman, maaring mas makabuti ang mas malalim ng ugnayan nila ni Pangulong Bongbong Marcos. Makasaysayan din ang kanyang pagbisita sa Palawan bilang pagsuporta sa Pilipinas sa gitna ng panggigipit ng China. Sa pananaw ho ni Kamala Harris, mas malaki yung consciousness niya sa South China Sea, West Philippine Sea issue. Si Donald Trump, never niyang minention ang South China Sea sa kanyang statement. Ang malinaw ngayon pagdating sa issue ng immigration at minorities, si Trump matagal nang isinusulong na mas mahigpit sa mga illegal immigrant. Si Harris bukas sa pagbibigay ng tulong sa mga immigrant sa legal na paraan. Ano kaya ang pulso ng ilang Pilipino sa Amerika? Parang two-third Harris, one-third Trump sa mga nangyayaring ewan ko lang sa ibang community. Some other people don't like immigrants, some you know what I mean. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.